Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Donaire, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga po ng unang beses na paghaharap ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao at Mario Barrios kanina sa kanilang press conference, ay agad dumiretso ang dalawa sa bigating boxing event sa Mandalay Bay para panoorin ang mga laban nila Caleb Plant at Jermall Charlo. At dito nga po ay agad binati ni Pacman ang pambato natin na si Carl James Martin na siyang lumaban sa undercard, kung saan naging matagumpay din ito sa kanyang kauna-unahang laban sa Amerika. Subalit nang papunta na nga po si Pacquiao sa kanyang upuan para panoorin ang mga susunod na laban, ay dito na siya umpisang dinumog ng mga fight fans. Isang patunay lamang na sa kabila ng kanyang edad at hindi pagiging aktibo ng 4 na taon, ay talagang sikat na sikat pa din talaga siya pagdating sa sports ng suntukan sa Amerika. Bukod dyan ay sinamantala na din ng PBC ang pagkakataon na ito para ma-interview si Pacquiao at Barrios, gawa ng PBC din ang magpopromote ng kanilang sagupaan sa July 19. Sa kabilang banda naman mga idol ay sunod-sunod na nga po ang mga lumalabas na balita ngayon sa mga Spanish boxing media outlets na maglalaban na umano sa June 14 ang ating pambato na si former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. at ang pambato ng Chile na si Andres Campos. Nagaganapin daw ang bakbakan ng dalawa sa Argentina, at bagamat wala pang official announcement na inilalabas patungkol sa bakbakan na ito, ay nakalagay na po ito ngayon sa boxrec.com. Bukod dyan ay paglalabanan umano ng dalawa ang WBA Interim Bantamweight Belt. May record po si Campos na 17 wins with 6 knockouts at 2 talo lamang. At bagamat may edad ng 43 years old si Donaire, ay kumbinsido ang maraming fans na hindi pa din daw mananalo itong si Campos sa ating pambato, dahil sa flyweight division daw talaga ito lumalaban at tataas lamang ng bantamweight para kay Donaire. Pero syempre ang disadvantage naman ni Donaire dito ay halos 2 taon na ang nakakalipas magmula ng huling beses siyang sumampa sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay nanggagaling din siya sa 2 magkakasunod na talo, habang si Campos naman ay napaka-aktibo, kung saan 6 na beses itong lumaban sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon. Samantala, nagkaharap na din po kanina ang current junior middleweight world champion Sebastian Fundora at ang dating kampiyon na si Tim Tszyu para sa kanilang rematch sa undercard ng Pacquiao vs Barrios. At narito po ang kanilang mga naging pahayag. Another world-class win, you know. I'm a world champion. I planned on being world champion for a while now, so that's what I'm gonna do. Time in front of him. Tim, what are you hoping to prove to Sebastian Fundora? Will it be repeat for him, or is it going to be redemption for you? My main objective, of course, is to win in dominant fashion, of course, but to bring the fight the fans want, you know, like as a young kid you dream of watching crazy fights and you remember things like Astilla Corrales,